Isa ang palaging payo ng DOST Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PHIVOLC sa publiko sa tuwing maglalabas sila ng alerto sa Bulkang Mayon. Mangyari lamang po na iwasan ang 6-kilometer permanent danger zone. Inirerekomenda ng DOST PHIVOLC na manatiling nakalikas ang mga nasa 6-kilometer permanent danger zone. Iwasan pa rin po natin yung pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Ano nga ba ang posibleng mangyari sa'yo sakaling pumutok ang Bulkang Mayon habang nasa loob ka ng 6-km permanent danger zone? Yan at iba pa aalamin natin dito sa DOSTV Bantay Bulkan. Umpisahan natin sa ano ba at saan ba nanggaling itong 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon. Pinag-aralan ng PHIVOLC yung historical eruptions ng Mayon Volcano at nakita namin na dun sa 6 kilometers radius ng Mayon Volcano, dun lagi nagkakaroon ng mga either namamatay or nasusugatan. So lagi dun may mga casualties. Kaya dinesignate namin na yun yung permanent danger zone. Kapag pumutok ang Mayon at nasa loob ka ng 6-kilometer PDZ, tumakbo ka na kapag nakakita ka ng tila abo na gumagapang ng ganito. Yan ang tinatawag na pyroclastic density currents o uson. Maaaring kulay abo ito sa umaga, pero pagsapit ng dilim, ito'y nagbabaga. Ayon sa DOST PHIVOLC, ang temperatura nitong pumapalo sa 800 degrees Celsius sapat na para masunog ka at malagutan ng hininga. Ang delikado pa, hindi lang ito mainit kundi hayop din sa bilis. Sa isang oras, kaya nitong gapangin ang 60 kilometro, mas mabilis sa kayang takbuhin ng isang tao at maaaring mas mabilis pa sa takbo ng isang kotse. Mahirap sabihin kung ilang porsyento ang tsansa na makaligtas ang mga lalamunin nito. Pero ayon sa DOST PHIVOLC, ang isang malabnaw na ash cloud mula sa uson, kapag nahinga natin, maaari nang ikasunog ng ating mga baga. Ito yung considered talaga na most dangerous kasi in the case of Mayon Volcano, lahat ng casualties na namatay sa Mayon Volcano, the most recent eruptions in modern times, dulot ng pyroclastic density currents. Bukod dito, pwede ka ring habulin ng rockfalls o mga maiinit na batong tumatalbog-talbog pababa ng bulkan. Ayon sa DOST PHIVOLC, sa tayog ng Bulkang Mayon, ang pagtama ng kahit kapirasong rockfall lang, maaari mong ikamatay dahil sa mataas nitong velocity. At mapa-rockfall o uson man yan, ang pinakamabisang paraan lang para makaligtas sa mga ito ay ang maagang paglikas. May mga engineering interventions naman, pero ayon sa DOST PHIVOLC, The thing about yung mga engineering interventions, una, gagastos ka. And second, hindi rin tayo sure na talagang mag-work yun. Ang pinaka talaga, most cost-effective is yung mag-evacuate and or kung na lang, as matter of policy, huwag na lang patirhan doon sa. Kaya ang DOST PHIVOLC, partikular ang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division, araw-araw na inaalerto ang publiko sa lagay ng Bulkang Mayon at sa mga dapat gawin patungkol dito. Para manatiling ligtas, sundin ang payo ng otoridad. Huwag kalimutang subaybayan ang lagay ng Bulkang Mayon sa website at social media pages ng DOSTV at DOST PHIVOLC. Magandang agham Pilipinas! Ako si Lourdes Nadonga at ito ang DOSTV Bantay Bulkan.